Sounds. Okay naman. Okay naman. Lakas. Salamat po. Yun, medyo dumami na tayo. Nawa no, sa ating topic, kung nagawa naman ito, nawa po, awag po tayong matitisod. Okay? Dahil po, ito po ay aral para matutunan po natin sa ating pamumuhay. Tayo po ay manalangin muna mga kapatid ko. Tayo po ay pumikit. Manaming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito, sa biyayang ito na kami po ay inayaan yung magtipon-tipon sa virtual fellowship. Inayaan nyo pong i-open yung oras na ito para po makapakinig ng inyong mga salita. Nawawang tanging kalooban nyo lamang po ang masunod at manguna ngayong gabi. In the name of Lord Jesus Christ. Amen. Amen. So, kamusta po ang ating buong linggo? Simula nung last year, no? Maraming dumaan eh. So, ano ba yung mga dumaan? Yung kanilang 25. Ano meron sa 25? Christmas. Yung New Year's Eve. Yung pagpapalit ng taon, wala namang problema dyan. Yung ginagawa doon sa pagpapalit ng taon, yun ang may problem doon. Tradition. Pero ano pa, yung nangyari kahapon, ano pang tradition mo? Parang translasyon, no? Translasyon ba yun? Yung Nazareno. Grabe. Maraming nahilo, maraming, hindi ko alam kung may namatay pa. So, yun yung mga nangyari sa nagdaang araw. So, hindi natin tatalakayin yung mga kapatid. Baka sabihin kung kailan nangyayari, tsaka natin tatalakayin. Parang katulad ng last year, no? Kung kailan, February 14, tsaka lang nagtalakay ng about love, no? So, hindi ganun. Hindi tayo ganun. Talakayin natin yan kahit hindi pa araw ng mga puso. Pero ito ay hindi to araw ng, hindi to tungkol sa pagmamahal. Pero napansin ko mga kapatid, yung mga nagdaang araw, may mga kapatiran din talaga na katulad nga sabi natin na magkakaiba yung level of faith. May mga handaan na okay na yung handa eh. Siyempre may pera ka, maghanda ka. May nagpo-post pa ng alak, mga kapatid. Hindi ko alam kung anong para saan, anong gagawin. So display Christian pa mismo. No? So yun ang topic natin, mga kapatid. Bihira ito tinatopic na sa buong buong 8 years. No? Buong 8 years. Buong 8 years ng naka-attend ako, parang hindi ko ata narinig na ito lang yung topic, yung about alcohol. No? Ang topic natin is some truth about alcohol. Meron topic dito si Elder Rene. Elder Rene, matindi, 75 biblical truth about alcohol. Yun sanang itatopic ko mga kapatid. Kaya nga lang, si Elder Rene lang nakakagawa nun yung ganong katagal eh. Matindi yun. 75. No? So kung inuha ko lang yung kay Elder Rene outline, kumuha ng konti kasi matindi yun eh. Padami yun kay Elder Rene. Okay? About alcohol tayo mga kapatid. So nawawalang matitisod kung tayo ay tatamaan. Huh? So, like I said kanina, sabi ko bakit may nagpo-post pa rin ng mga alak, may gumagawa pa rin ng pagbebenta ng alak, no? Itong ating mga kapatid. Dito natin tatalakayin natin yung purpose ng alcohol, para saan ba, bakit may alcohol. Baka sabihin nyo na naman, ito na naman si Pastor eh. Okay, si Pastor Romel, napaka-KJ na naman. Lagi si Pastor Romel lang natuturo. Napaka-KJ naman, no? Samantalang, gumagamit din naman ng alcohol yan sa Lord's Supper. Yun yung mga tatalakayin natin. So, bakit hindi kami pinapayagan? No? Ganun ang mga rason. Yung mali ka na nga, nagrarason ka pa. So, unang-una, tatlo lang ito mga kapatid. First, alamin natin kung para saan ba yung alcohol. First, bakit ba inimbento yung alcohol? Yun. Sino ba nag-invento ng alcohol? First,
When was alcohol drinks invented? No, walang nakakasagot. Hindi natin alam. Kahit ako hindi ko alam, pero nag-search ako, mga kapatid. Itong mga tao, mga scientists, una nila na-discover yung alcohol sa China. Sa China. Pero ako naman, hindi ako naniniwala basta pag sinabing China eh. Parang gusto nila lagi sila eh. Diba? Nag-iimbento ng, ano, kasi na-discover daw ito, estimated lang nila na nakalagay doon sa pot, clay pot, na naka-fermented siya, 7,000 BC daw yun, mga kapatid. So tayo, Bible-based tayo. Sa Bible, no, tayo naniniwala na hindi ganun katagal yung nangyari sa China kasi kamakailan lang naman na-introduce ang China. No? So doon na daw na-discover. Doon daw sinasabi ng mga, ngayon kapag ginugel mo kahit saan, na doon talaga na-invento yung alak. O ano ba ito Chinese ang nag-iimbento? May kinalaman ba ito sa medicine? O yan, dyan magaling ang Chinese. Eh. Di ba? So may kinalaman ba ito sa pagpipiesta, mga Chinese? Parang hindi ata kilalang Chinese yung gano'n. Or may kinalaman ba ito sa weather? Kaya sila nag-invento ng alcohol. So, in the Bible, mga kapatid, nabanggit na yung alcohol, yung alak, sa Genesis 9:20. Punta tayo, mga kapatid. Tayo ay magbasa ng Biblia. King James Version, mga kapatid, Genesis 9, verse 20 hanggang 26. Basahin natin, mga kapatid. And Noah began to be a husbandman, and he planted a vineyard. And he drank of wine, and was drunken. Yun, nabanggit ng mga kapatid, yung wine. May mga wine naman talaga, mga kapatid, na wala namang alcohol. Totoo yan. Katulad nung May ba yung nainom namin sa Kabanatuan kay Pastor? Before, no? Walang alcohol yun. So, nag-ano pa tayo ng product, ha? Nag-promote, no? Pero sabi dito, and he drank of wine and was drunken. So, hindi ka naman malalasing kung walang alcohol yung wine na gamit ni Noah, kung nainom. So, meron na akong alcohol. Nabanggit na ako sa Genesis. And he was uncovered within his tent. Naku, mga kapatid. Nakahubot ubad daw si Noah dun sa kanyang tent. And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father and told his two brethren. And Shem and Japheth took a garment and laid it upon both their shoulders and went backward and covered the nakedness of their father, and their faces were backward. And they saw not their father nakedness. And Noah awoke from his wine. No? Nung gising daw si Noah, nawala na yung kanyang pagkalasing, and knew what his younger son had done to him. And he said, Cursed be Canaan, a servant of servants shall be unto his brethren. And he said, Blessed be the Lord God of Shem, and Canaan shall be his servant. Amen. So, na-realize na kagad yun na dahil sa kanyang pagkalasing, may immorality nangyari. Pero ang point ko dito, sa ating first, when was alcohol drinks invented? Sa Genesis, nasabi na ho, mga kapatid. So sa China, sa tingin ko, hula-hula lang yung kanilang date. Kasi kamakailan lang naman pinakilala ang China, 13th century. Sino nagpakilala sa mundo ng China? Si Marco Polo. Ang Genesis, 1450 BC, mga ganun. 1,400. So, noon pa man, may alcohol na. Ang sagot, sino nag-invento, mga kapatid? Ang sagot ko, mga kapatid, hindi ko rin talaga alam. Meron na talagang alcohol. Bakit kaya na-invento tong alcohol? Siguro mamaya malalaman natin kung sino talaga nag-invento nito. Itong alcohol na to. Yung nangyari doon sa Genesis about kay Noah, mga kapatid, may effect yun. May lesson tayong pwedeng makuha doon. Kahit tungkol lesson siya about alcohol, pero may lesson tayong pwedeng makuha. Effect. Ano yung effect yun? Testimony ni Noah, mga kapatid. No, bilang ama, imagine yon, bilang ama, naglasing ka, naggubad ka, nakita ng mga anak mo.
Maraming effect yun. Pwedeng gayahin ka nila in the future. Diba? Maaaring kamuhian ka nila. No? Maraming pwedeng mangyari dun sa testimony ginawa ni Noah. Dun sa kanyang pagkalasing. Yung lesson, no? Effect and lesson tayo. Anong lesson na pwede nating makuha? No? Remember, no, si Noah po ang nagawa ng barko. No? Nung dumating yung baha. Hindi man nasabi sa Genesis na maaaring may mga kakwentuhan siya doon kung bakit siya gumagawa ng barko. Pero doon yung makikita yung lesson na pwede siyang pagkatiwalaan sana ng ibang tao. Kilala siyang lasenggo. In reality, in our time mga kapatid, ganun din. Kung ano yung nakikita sa'yo, bumababa yung tiwala sa'yo kapag mali yung natitestimony mo sa paligid mo. O halimbawa, si Elder Manny, yan, si Elder Manny kasi nakabungad dito sa aking Google. Halimbawa, si Elder Manny ay lasenggo. Tapos sabi ni Elder Manny, araw-araw siya lasenggo, araw-araw siya nagsasalta ng kung ano-ano. May sunog. Totoo namang may sunog. Sabi ni Elder Manny, ay, may sunog. Walang naniniwala sa kanya. Yun yung sinasabi ko na nabawasan yung trust sa'yo ng taong nasa paligid mo. Dahil saan? Doon sa alcohol. Sa alak na iniinom mo. Okay? Nababawasan yung naapektuhan ng drunk attitude, yung pagkatao mo. Yun yung lesson doon, mga kapatid. Okay? Ano pa pwede mangyari? Yung nangyari kay Lot, no, mga kapatid. Grabe yung nangyari kay Lot. Dahil siya inalasing, mga kapatid, anong nangyari? Yung yung anak ng babae, sinipin siya. Napaka-immoral ng ginawa nila. Ano magagawa niya? Lasing siya. Ayun yung sinasabi kong mga bagay na pwedeng maka-apekto sa ating buhay kapag tayo ay gumamit ng alcohol. Yun lamang yung mga lesson. Pangalawa, second. Dito maganda to mga kapatid. Sa pangalawa, types of alcohol. Yun. Yan na naman, Elder Romel, napaka-KJ mo na naman, Kayo, gumagamit din naman kayo ng alcohol, Yung pala, may mga iba't ibang uri ng alcohol. So, sa panahon natin, mga kapatid, ngayon, year 2024, mas dumami yung uri ng alcohol. Ano ba yung mga uri ng alcohol? Mayroong gin. Yan, ako po. Napaka-favorite ng mga makikita nating tambayan, gin. Ano pa? Wine. Yung kadalasan na iniinom. Wine, no? Meron rum. Yan, makikita tayo, mga malalaki yung tiyan. Yan ang favorite niyan. Pero mamalaki tiyan sa atin dito, no? Hindi naman siguro rum ang favorite. Brandy. Yan. Brandy, favorite ng mga matatanda. Ano pa? Mga beer, vodka, kung ano-ano. Napakadami na ngayon. Napakadami ng uri ng alak. So tayo ay basa tayo ng Bible, mga kapatid. In the Bible, mayroon 3 uri ng alak. Dito na lang natin kunin sa Numbers 6 verse 3. Yung outline ni Elder Rene, haba yun mga kapatid. Pwede nyo kunin yun. Napakaganda no kasi sunod-sunod siya. Number 6:3, he shall separate himself from wine and strong drink. Ito mga kapatid, no? Inategorize niya yung wine and strong drink. So, yan no, Pastor Romel, nagiinom din naman pala kayo ng alak, no? Pero ito po, nakaseparate po siya, no? Yung wine, he shall separate himself from wine and strong drink, no? And, may end po siya. And shall drink no vinegar of wine, or vinegar of strong drink. Paasin po yun, mga kapatid. Neither shall he drink of any liquor of grapes, nor eat moist grapes.
or dried. Itong moist grapes or dried, mga kapatid, pwede itong maging alak. Lalo na pag nilagyan ho ng tubig to. May caramel po kasi to. Sobrang tamis na alak naman po ito, mga kapatid. Ito kasi about sa number 60, pinagbabawal po yun, mga Nazarite dyan. Mga Israel, sabi, huwag daw silang gumamit ng kahit anong gawa sa grapes. Pero ito, sinabi ko lang yung types ng alcohol na banggit na po sa Bible. So ano ba yung mga types ng alcohol, mga kapatid? Merong strong drink, yan ang sinasabi ko. Malamang siguro yung ininom na wine ni Noah, napakatapang po ng alcohol content. Kaya nakakalasing. Although it's a wine, pero matapang po yung alcohol content. Or napakaasim na wine, at matamis naman na alak. Yun po yung tatlo, mga kapatid, ha? Kaya alam natin yung dapat iwasan. Mamaya yan, may nag-invite sa atin. Tapos ang sinerve sa atin ay napakatapang na alak. Delikado po yun, mga kapatid. Yung iba dyan, ibang tao dyan, talagang, tawag doon, challenge pa yung sarili na mas matapang daw sila sa alak. Hindi ako nalalasing. Subukan mo yung matapang na alak. Yung pinakamahal. Sigurado yan. Next, Proverbs 31 verse 6. Para saan ba yung matapang na alak na yan? Tingnan natin, ha. Proverbs 31 verse 6. Yan, strong drink po ito. Sabi dito, give strong drink unto him that is ready to perish you. Para saan daw yung matapang na alak, mga kapatid? Tagalogin natin, ha. Bigyan mo ng matapang na inumin siya na handang mamatay. Imagine yan, mga kapatid. Na milyon-milyon na ho, totoo yan, na milyon-milyon na ho, namatay nang dahil dyan sa alak na yan. Totoo yan. Kahit yung napaka-mababait na tao, once na pinainom mo ng matapang na alak, lumalabas yung pulo. Yun yung sinabi nila eh. May kasabihan ganun, lumalabas. Tapang yan, wala kang control dyan. Kaya yung mga matatapang dyan, yung mga handang mamatay, sige, uminom po kayo ng matapang na alak, ewan ko lang. Hindi, bawal po yan, mga kapatid. Pinapaiwas po tayo dyan sa matapang na alak. Ay, yung maasim na inumin, para saan, mga kapatid? So, tingin nyo, actually, yung maasim na inumin, nakamamatay din po yan. Pero may side kasi yan na medical purpose, no? May medical purpose yan. Sa ibang version kasi, tinatawag ng hindi vinegar of wine. Hindi vinegar ang tawag sa ibang version nito eh. Sour wine ang tawag nila. So, ito, King James tayo, vinegar lang talaga tayo. So, nakakagising ang vinegar of wine. Ang maasim na inumin na nakakagising. Plus, ito po ay nakamamatay din, mga kapatid. Bakit kaya nakamamatay? Siguro pag nasobran, hindi. Meron kasing kontento na bulok, mga kapatid. Diyan maraming namatay sa mga tuba at saka lambanog. Yun. Pinabulok na yun eh. Nakamamatay pala ito, mga kapatid. Pero alam po nyo, iba dyan, sinasabi yan, ang sarap-sarap. Diba? Ang sarap-sarap sa probinsya. Napakaraming lambanog at saka tuba. Yung nakamamatay pala ito, mga kapatid. Yun, ito na yun, pangatlong uri ng alak. Ano yung panguli, mga kapatid? John 2. Ano tayo sa John 2? Verse 1 hanggang 10. Ito, maganda nangyari dito. Ito yung panahon ng ating Panginoong Jesucristo na mayroong kasalan dun sa Cana of Galilee. And the mother of Jesus was there. John 2, yan. Verse 1 hanggang 10. And the third day, there was a marriage in Cana of Galilee. And the mother of Jesus was there. And both Jesus was called and his disciples to the marriage. No? And when they wanted wine, the mother of Jesus said unto him, they have no wine. Wala daw silang alak na wine. And Jesus said unto her, woman, what have I to do
with thee, mine hour is not yet come. His mother said unto the servants, whatsoever is said unto you, do it. Kung ano man daw sabihin ng ating Panginoon sa inyo, gawin nyo. Kailangan nila ng alak, no? And there were set there 6 water pots of stone, after the manner of purifying of the Jews, containing 2 or 3 firkins apiece. Containing 2 or 3 firkins. Yung firkins po, measurement po ito. Measurement. May mga 2 or 3 measurement yung 6 na water pots of stone. Jesus said unto them, fill the water pots with water. Remember mga kapatid, no? Sa King James Version kasi water po. Water into wine po yung ginawa ng ating Panginoon. Yung miracle na ginawa niya. No? Tubig ginawa niyang alak. And they filled them up to the brim. Kasi sa ibang version mga kapatid, nililis po nila ito. Yung water daw, ginawang juice. Anong version ba yon? Water into juice. Ano yun? Parang nagtimpla ng tang yung ating Panginoon, yung powder. Diba? Nililis nila na hindi miracle daw yun. Parang nagtimpla lang ng tang. So, sa King James Version, mga kapatid, wine po yung nangyari, no? And he said unto them, draw out now and bear unto the governor of the feast, and there bear it. When the ruler of the feast has tasted the water, that was made wine. Naging wine na siya, and knew not whence it was. But the servants which drew the water knew. The governor of the feast called the bridegroom, and said unto him, every man at the beginning that set forth good wine, and when men have well drunk. Alam mo mga kapatid, bakit kaya wine yung ginawa ng ating Panginoon? Kasi hindi nga ako nakakalasing mga kapatid. Pero, hindi siya matapang. Hindi pala siya matapang. Pero ang sabi dito sa verse 10, and when men have well drunk, then that which is worse. Wag lang daw sa sobra. Wag lalabis. Ang pag-iinom mga kapatid, hindi talaga sobra-sobra. O yan, may Lord Supper nga tayo. Baka naman tigta 3 baso, tigsa 10 baso tayo. Mga ganong senaryo. Hindi pwedeng sobra, mga kapatid. But thou hast kept the good wine until now. Amen. Ang ating Panginoon, mga kapatid, gumawa ng masarap na inumin noong that time na walang-wala. No? Wala silang dala. Imagine yan. Miracle po yan, ha? Kasi sa ibang version, ginagawa nilang katatawanan. Sabi ng mga bumabasa, okay lang daw yun. Hindi okay yun. Parang ginawa, pinagtimpla mo ang ating Panginoon ng tang. Diba? Hindi po pwede yun. Okay, ito pangatlo. Napakaganda nito mga kapatid. Dito na tayo magpo-focus. Sabi ko sa iyo, 3 yung una. Kailan ito na-invento, hindi natin alam kung sino nag-invento nito. Pero parang malapit na natin masagot kung sino nag-invento nito eh. Yung pangalawa ay for types of alcohol. Anong mayroon types? Strong, maasim at saka matamis, no? Masarap na alak. At pangatlo mga kapatid, ito na. Pangatlo sa ating topic. Purpose of the alcohol. Yan ang mga inintay ng lahat. Sige, ito na, sige. Para hindi na tawaging KJ yung mga pastor na konting alak lang naman, pastor eh. Minsan lang naman, New Year naman eh. Diba? Nag-post lang naman ng konting alak eh. Napaka-KJ naman ng mga pastor. Ito yung purpose of the alcohol. Bakit ka ba kasi nagpo-post? Para saan? Ano ba yung purpose mo? Ikaw ba nang hihikayat na mag-inuman tayo, di ba? Ano ba yung purpose mo? Bakit mo ginagawa yan? Bakit ka umiinom, mga kapatid? May iba't ibang purpose. Number 1 dyan, so sinasabi mo pa, Brother Melvin, na pwedeng uminom ng alak. Eto na, depende sa purpose, mga kapatid. Depende sa purpose. No? Number 1, medical purpose. Totoo yan. May pulis tayo na bawal uminom, kapatid, ng alak. No? Baka makagawa ka ng mali. May sakit ka.
pray ka ng pray sa Lord. Lord, sana gumaling ako. Nagpa-hospital ka na ng doktor. Niresetahan ka ngayon ng alak, ng drinks. Ayaw mong sundin dahil masama nga uminom ng alak. Pero medical purpose, mga kapatid, ito yung number one purpose. Okay? Medical purpose. May mga times na kailangan nating gawin, lalo na pag nareseta sa atin. Meron kang heart problem. Totoo yan. Karamihan dito, pang may heart problem ka, mataas ang cholesterol level, nire-reseta po. At pinapayo na uminom tayo ng wine. Okay, yung masarap na wine. Yung klase ng wine na ginawa ng ating Panginoon. Yun yung nire-recommend na inumin natin for medical purpose. Huwag kang iinom ng beer kung may sakit ka sa puso. Naku, napakadami na po namatay dyan. Totoo yan. Doon sa amin sa Mandaluyong, dami pong namatay ng dahil sa Red Horse. Totoo yan. Lalo na yung mga matatabaan dyan, at well-built naman yung katawan, malusog naman, pero may mga sakit pala sa puso. After mag-inom ng Red Horse, dami, isang bote, maraming bote, mataas pala ang cholesterol level, patay. Bumubula na yung bibig. Nakakamatay po ang beer kapag may sakit ka sa puso. So magkakaiba siya, no? For medical purpose naman, example, meron kang sleep problem. Meron kang sleep problem. And also stomach problem. Pag pumunta ka sa doktor, may insomnia ka, Doc. May insomnia po ako, hindi po ako makatulog. Nire-recommend sa'yo, bago ka resetahan ng mga kung ano-ano, nire-recommend sa'yo na uminom ka muna ng, mga kapatid, wine pa rin. At brandy. Brandy naman. So, itong brandy, nire-recommend yan sa sa hindi makatulog. Hindi makatulog, pero, ang sabi nga natin kanina, then that which is worse kapag ikaw ay well drunk. Hindi pwede madami, mga kapatid. And also stomach problem. Nagre-recommend din yan. Kapag may problema ka sa tiyan. Okay? 1 Timothy 5:23. Dito tayo. Banggit tayo ng verse. Pinapainom sa'yo ng wine kapag may problema ka sa tiyan. 1 Timothy 5:23. Drink no longer water, but use a little wine for the stomach's sake and thine often infirmities. No? Kapag may problema ka sa tiyan, mga kapatid, huwag lang puro water. Haluan mo ng konting wine. Totoo yan. Nakakagaling din kasi yan. Lalo na sa may mga stomach problem. Next example. Ito naman. Kasi hindi natin nabanggit natin yung beer kanina nakakamatay. Totoo yan kapag meron kang heart problems. You have bone problems. Sa may mga bone problems, mga kapatid, nare-recommend din siya na uminom ka naman ng beer. Ito, witness ko naman to. Witness ko din to. Meron kasi lola ni Mrs. na 84 years old na. Wala siyang osteoporosis, yung gumagano yung likod. Ang yun pala yung pag-inom ng beer. Mayaman siya sa vitamins about sa bone. Lalo na sa mga babae, matatanda at babae, pwede yung beer. No? Pwede yung beer. Pero sabi ko nga, purpose of the alcohol, medical purpose lang. Mamaya, winitch ni Brother Melvin about sa beer. Maganda daw sa buto. Ang ginawa mo, lumaklak ka ng mga 3 case. Di mo pwede na, mga kapatid. Sabi ko nga, ano yung purpose mo? Bakit ka umiinom? Post ka ng post, ano yung purpose mo? Bakit ka umiinom? So yung una, medical purpose. Okay, medical purpose. Remember, lahat ng sobra ay masama. Okay? Lahat ng sobra ay masama. O hindi porket medical purpose siya, so sobrahan mo naman. Okay?
Lahat ng sobra ay masama. Hindi talaga siya pwede. Kung may mga alternative naman na may sakit ka, may heart problem ka, may alternative naman na reseta sa iyo, ito na lang inumin mo, o kahit isang tabi mo na yung wine. Okay? Kung may mga problem naman sa tiyan, baka kaya naman pagalingin ng diatabs, o di sa tabi mo na yung wine at brandy. May problema ka naman sa buto, no? Kumain ka lang pala ng mga iron tablet, no? Hindi sa tabi mo, isang tabi mo na yung beer. Pwede mo naman hindi na gawin. Dahil alam mo, minsan china-challenge tayo ng kalaban. Hindi, minsan lang. Huwag nating hamunin ang kalaban mo. Number 2, sa purpose of the alcohol. Ito na. Ito na yung nangyari last time. Ito na yung nangyari sa mga nakaraang araw. Occasion, tradition, reunion. No? Yun na. May mga reunion na nangyari. Totoo yan. Kasi pag may mga ganyang okasyon, mga kapatid, hindi natin may iwasan eh. Kasi family, may mga family talaga. Andyan yung kwentuhan, andyan yung games. Kaya nga lang, may halong lasingan. Lalo na kapag unbelievers, mga kapatid. So, nasa sayo na lang talaga kung paano mo i-handle. Kapag nandun ka na sa situation na yon, kung hindi ka umiinom, huwag ka talagang uminom. Panindigan mo, mga kapatid. Pero itong tradition na to, itong reunion na to, itong occasion na to, itong mga nangyari nakaraang araw, sa ating Kristiyano, binago na natin yan, mga kapatid. Kapag tayo ay nagtipon-tipon, kapag tayo ay mayroong reunion, kapag tayo ay mayroong thanksgiving, yun yung ginawa natin. Ephesians 5:18 verse Ephesians 5 verse 18 to 20, mga kapatid. Tayo ay bumasa. And 18, and be not drunk with wine. Huwag daw maglasing, sabi dito, with wine. Word excess, but be filled with the Spirit. Amen. No? Sa atin binago na to kapag tayo nagtipon-tipon, katulad nitong virtual fellowship, although hindi talaga na tayo mag-iinom dito, kapag tayo nagtipon-tipon face-to-face, no? Be not drunk with wine, mga kapatid. But be filled with the Spirit. Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs. Amen. Singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. No? Binago na natin yung ganyang sistema. Wala na yung lasingan, wala na yung alak, wala na yung kung ano-anong bagay. Masarap po, mga kapatid, kapag tayo nagkita-kita muli. Katulad yan, nalayo kaya natin sa isa't isa. Gustuin man natin na bukas kagad magkakasama tayong lahat at magkantaan tayo ng spiritual songs, mag-usap tayo tungkol sa mga maka-Diyos na bagay, hindi natin magawa. No? Pero once na tayo ay nag-occasion, nag-reunion, ito yung sinasabi nilang tradition sa ating Thanksgiving, mga kapatid. Once na ulit tayo nagkita-kita at nagsama, anong gagawin? Be not drunk with wine. Hindi na natin gagawin yung mga ginagawa before at ginagawa natin sa dati nating buhay. Tayo ay speaking to yourselves in psalms and spiritual song, but filled with the Spirit. Ayun yung ating gagawin. Next, purpose of the alcohol. 3, ito na yung tinatawag na emergency purpose. Talaga ba, Brother Melvin, may emergency purpose? Yung tipong, sabik na ako sa alak, hindi, emergency na to, kailangan ko na uminom. Hindi ganun mga kapatid. May emergency purpose na dumarating. Pero to, karaniwan kasi to, dumidepende naman ito, yung emergency purpose, dumidepende to sa sitwasyon at sa lugar. Okay, sa lugar example, sa sitwasyon, naputulan ka ng kamay or paa. Yun. Pansin nyo sa mga movie, di ba? Kumukuha kung anong makuha. Walang makuhang alcohol na, pure alcohol na
ethyl man yan o 70%, wala. May nakuwang alak. Yun yung emergency purpose. Yun yung purpose ng alcohol. May content alcohol yung alak. Binubuhusan yung mga sugat or yung naputol na bahag. Nililinis. No? Nagsisilbing ano siya, anesthesia or pampalinis para hindi ma-infect. Yun yung ginagamit ng alcohol na alak. Example naman mga kapatid, dumidepende sa panahon, ito yung taglamig. Ayun. Oh, Brother Melvin, sa Pilipinas, meron din pong taglamig. Oh. Mga kapatid, dalawa lang po ang weather sa Pilipinas. Huwag po tayo mag-invento. Tag-ulan at saka tag-tuyot. Sabi naman sa networking, meron din. Tag-hirap. Hindi, dalawa lang po, mga kapatid. Sa ibang bansa kasi ito, usually taglamig, emergency purpose. Meron talaga sila nakaimbak na alak. Iba kasi tinatamaan ng mga frostbite. Kailangan talagang labanan yung katawan. Talagang inuubos nila yung alak sa katawan nila. Lalo na sa mga nagyayelong lugar, sa ibang bansa. Kailangan nila ng panlaban to gain heat in their body. No? Yun yung emergency purpose. So wala sa Pilipinas mga kapatid baka gamitin natin yung emergency purpose para makapag-inom lang tayo. At i-post natin oy, gumaling ako, nag-emergency ako. Hindi ganun, mga kapatid. Next. Ito na. Ito na yung sagot kanina. Sabi, napaka-KJ naman ni Pastor. Bakit mga kapatid? Ano ba yung iniinom naming alak? Iniinom namin tuwing kailan? Sa church? Tuwing Lord's Supper. Purpose of the alcohol, Lord's Supper or worship. 1 Corinthians 11:24-25. Sabi dito, and when he had given thanks, to break it. Ito na yung binabasa ni Pastor Romel na verse. Take it, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner, also he took the cup. Nangyari ito sa Last Supper. Sa tuwing naglo-Lord Supper sila. Saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as ye drink it in remembrance of. So matamis na alak to mga kapatid Tayo mga Kristiyano, ito yung ginagawa natin tuwing Lord's Supper. Merong alcohol content po yung iniinom natin. Katulad sa paggaya din sa ginagawa ng ating mga ninuno. Actually, kamakailan lang din tayo natuto mag-Lord Supper kasi noon, 5 years pa lang. Pero ang sarap sa pakiramdam na ginagawa natin yung tap. Okay. Last summary. Ay, may dagdag. May summary tayo. Ang tanong, bawal ba yung alak? Bawal ba uminom ng alak? Siyempre, ayoko naman pilosopuhin tayo ng unbeliever. Sabi tayong totoo. Hindi naman siya bawal. Hindi ibig sabihin na hindi bawal ay kailangan gawin, mga kapatid. Hindi ibig sabihin na hindi bawal ay kailangan gawin. Porket hindi bawal ay kailangan mo nang gawin. Pwede mo naman isang tabi mga kapatid Huwag mong subukan yung sarili mo. Huwag kang mag-challenge, baka umantong ka sa hindi maganda. Yung iba naman huwag abusuhin ang pag-inom. Itong mga nangyari mga kapatid dagdag ko lang, hindi ibig sabihin na hindi bawal ay kailangan gawin. Lalo na yung pag-inom ng alak at yung pagbebenta ng alak. Kasi may mga kapatiran tayo nagbebenta ng alak. Lalo na yung may tindahan. Sino ba may tindahan dyan? Pwede lang, alisin nyo na yung alak mga kapatid. Actually, ito kwento ko lang, dagdag ko na lang din. Yung sister ko, si Sister Janice,
nagtayo siya before ng restaurant, di ba? Nagtayo ng kainan. Actually, mahina talaga mga kapatid. Pero ang dami hong customer. Kapag pumupunta, especially kapag gabi, naghahanap po ng alak. At sinasabi sa amin, bakit hindi nyo na lang gawin, hindi nyo na lang lagyan ng alak yung paninda nyo para maging malakas. Hindi na mo pwede yun mga kapatid. Huwag nating, hindi pwede nating gawin yung bawal at hindi natin pwedeng abusuhin. Actually, kung ginawa namin yun dati, before, kung naglagay kami ng alak doon, sigurado, hindi masasarado yun hanggang ngayon. Dahil malakas yun ang hinahanap-hanap. Para malaman nyo kanina sabi ko, sino nag-invento ng alak, no? May mga tao kasi hanggang ngayon, lalo na Kristiyano, may nagbebenta pa rin ng alak. Ang rason, sayang kasi yung kita, sayang kasi yung pera. Diba? Mas lalo lumakas kapag may alak. Ang tanong, mga kapatid, kayo na ho ang sumagot. Sino nag-invento ng alak? Ang sagot ko dyan, kalaban talaga mga kapatid. Kalaban ho ang nag-invento niyan. wala namang iba Or nakatakda na yan. Yung sasabi nakatakda na yan, secret things belongs to God. Hindi na natin kailangan lokayin pa, no? Ang alam lang natin ay mali, no? Na abusuhin ang paggamit ng alak. Gagamit ng alak, depende sa purpose, depende sa pangangailangan, at huwag gawin ang bawal, mga kapatid. Yun lamang po, mga kapatid. Kung gusto nyo pong mas mahabang topic, kunin nyo po yung 75 Biblical Truth na post ni Brother Romel, ni Elder Romel, galing nyo yung kay Elder Reni. Ang haba ho nun. Yun sana kita topic natin, kaya nga lang, baka bukas patuloy tayo matapos. Matindi yun, mga kapatid. Yun lamang po mga kapatid, salamat po sa pakikinig.